What's up mga ka-U-Thoughts? We're back again to another episode of What Your Thoughts to be shared. But before we start, please like, share, and subscribe our channel. U-Thoughts U-Thoughts Podcast! I am Sheila and this is my partner. Raj. So, kamusta ka naman, partner? Okay lang naman ako, partner. Ikaw? Okay lang naman ako, partner. So, anong pag-uusapan natin ngayon? So, ito na nga, partner. Paano nakaka-apekto ang culture sa moral development ng isang tao? Magandang topic yan. Meron ka bang ma-share? Meron, partner. Pwede mo bang ikwento o i-share sa amin ngayon, partner? Yes. Ang karaniwang napapansin ko kasi is yung language natin before is pure Tagalog. Which is, nung bata naman tayo, nakakapag-usap tayo na maayos, while ngayon, karamihan ng mga bata ay pure English. Iba na yung society na nakagisnan natin before sa ngayon. Tama ka dyan, partner. Kung mapapansin natin, kapag nakasalamuhan natin ang mga bata, nakakir sila sa mga malalim na Tagalog, and also ang mga kabataan ngayon, na-adapt nila ang iba't ibang language ng ibang bansa, like Korean language. Ikaw ba, na-adapt mo ba ang ibang language na ibang bansa? Yes naman, partner. Sample nga, partner. Nakakaya naman, partner. Sige na, partner, sampulan mo kami. Saranghe! Anong ibig sabihin din, partner? I love you! I love you, partner! Ew! Pero hindi lang naman yan, partner, ang culture na naka-impluensya sa atin sa moral development ng isang tao. Kagaya na lang ng pinadala ng ating sender. Yes! Excited na ako, partner, malaman at mapakinggan ang pinadala ng ating sender ngayon. Pwede mo mabasahin, partner? Feeling ko, kaya mo na yan, partner. Bakit ako, partner? Kasi, ang linaw mo magbasa, partner eh. Alam mo yun, like, tuwid. Ako kasi nabubulol. Like straight? Yes. So, ito na nga. Sisimulan ko na, partner. Ang pinadala ng first sender natin ngayon. For me, the things that affect my moral development is social relationship towards other people. One of the example of is peer pressure. Gaya nga ng ating mga kaibigan. Ang ating mga kaibigan ay may malaking impluwensya sa atin dahil sila ang araw-araw nating nakakasama. Gayunpaman, malaki ang apekto nito sa ating moral development. Una, pagsunod sa mga hilig nila. Kadalasan sa isang circle of friends, kung ano yung sikat or in sa generation natin ay ginagawa din natin or ginagaya para hindi tayo ma-out of place sa kanila. Marami tayong paniniwala at pananaw sa buhay natin na nagbabago dahil sa kanila. Ang karanasan ko sa pakikisalamuha sa aking peer pressure ay napalitan ang pananaw ko sa pananamit. Before, when I was high school, I never wear a wide leg pants. But when I see my friends and classmates wearing wide leg pants, hindi nagtagal ay bumili rin ako. At nagsuot siguro dahil gusto ko makasabay sa kanila. Sa panghalimbawa ay ang pananaw ko sa paraan ko ng pag-aaral before. Kapag nag-aaral ako, gusto ko ako lang, pero when I was in college, na-realize ko na mas okay pala yung mag-aral as a group. Dahil nalalaman ko yung mga bagay na hindi ko pa alam. Kapag nagpapalitan kami ng mga sinasabi, mas natututo ako at natatandaan ko kapag nag-group study kaming magkakaibigan. Para sa akin, hindi naman masama na makapagkaibigan ka, depende lamang sa circle of friends na sasamahan mo. Ang advice ko lang is, ipipili ka ng circle of friends mo yung alam mong positive influence sa buhay. Mabago man nila ang paniniwala at pananaw mo sa buhay, ito man ay nasa mabuting paraan. Ikaw, partner, wala ka bang karanasan katulad ng ating sender? Parang no comment na lang ako dyan, partner. Bakit? Wala ba talaga? Siyempre, joke lang. So, ito na nga, partner. Ang masabi ko sa pahayag na iyan, katulad nga ng sinabi ng sender sa pananaw niya sa pananamit, ay nai-influensyahan siya ng kanyang mga kaibigan. So, parang
Parang ganun din ako, partner. Dati kasi, hindi ako marunong mag-ayos ng sarili. Like, kung ano ang nandun na damit, parang yun na. Wala na akong choice. And also, hindi ko din kayang bumili ng iba pang bagong damit or kumuha pa. So, ayun. Ang ginagawa ko nila, kung ano yung nakatupi at nakalagay sa aking closet, ayun na yung aking sinusunod. Dati naman yan, pero ngayon, natuto na akong mag-style ng mga damit, like mag-outfit, kung pupunta sa ibang lugar, ganon. So, nasasabi mo talaga na na-influensyan ka ng mga kaibigan mo, partner? Oo naman, partner, kasi kita ko din sa pananamit nila na parang maangas, na maganda, like more on, parang ang comfortable tignan. Totoo ka din, partner. Parang ang angas manamit ng mga kabataan ngayon, di ba? Nga, partner eh. So, saan ka namimili ng mga damit mo, partner? Like, katulad ng outfit mo ngayon. So, itong outfit ko ngayon, partner, nabili ko lang ito sa Okay. And wala eh, minsan dun mura. Pero kalimitan naman nabili ako sa online. Like sa TikTok, Shopee, and Lazada. Ikaw ba, partner? Saan mo binibili yung mga sinusuot? Katulad ng sa'yo, partner. Nag-okay din ako. Na-order din ako sa mga online platforms na, Shopee, ganyan. So, bumisita nga pala ulit sa atin si Miss Leslie. So, ito na nga siya. Hi, Miss Leslie! Hello! Hello, Miss Leslie. So, ngayon, Miss Leslie, naapektuhan din ba ang iyong moral development ng culture? Ay, oo. Sobrang lala. Pwede mo bang ikwento sa amin ang iyong karanasan? So, ayun nga. Ayusin mo ang pananamit mo para hindi ka mabastos. Huwag yan, magpalit ka, mukha kang malandi dyan. Yung mga tao, kapag may nakita na maiksi ang suot, like crop tops, tubes, spaghetti straps, or sexy dresses, ang sasabihin nila, ang hindi naman nun. Namulat ako na kapag sexy o maiksi ang suot mo, para bang ang sama mo ng babae, o di kaya ang sama mo ng tao. Noon, yung mga sinusuot ko, t-shirt, then pants, leggings or pajama, na para bang ang losyang kong tingnan. Like, duh. Ayun, nasanay ako sa ganong style kasi takot ako na mahusgahan nila. But nung nagdalaga ako at mas marami nang natutunan sa school and experiences in life, na-realize ko na bakit ba mas iisipin ko yung sasabihin ng iba. Gustong gusto ko na mag-try ng mga sexy tops and pretty dresses pero natatakot ako kaya sumuway ako at sinubukan ko. Huy, grabe, palaban, bagay na bagay pala sa akin yung ganito. Ang ganda ko pala sa ganitong damit. Masaya ako kapag nasusuot ko yung mga gusto kong damit. Kapag nai-insecure ako, bumibili ako ng mga magagandang damit, lalo na kasi deserve ko naman. Mas nabibuild yung confidence ko kapag komportable or presentable yung suot ko. Kaya, kaya ko na humarap sa mga tao kahit ano pang suot ko. Unlike before na takot ako, ngayon, dead man na sa bashers. Itigil na natin yung thinking na kaya ka mababastos dahil sa pananamit mo. It's a big no. Dahil kahit pa anong suot mo, kung makakasalumuha ka ng taong walang respeto, mababastos at mababastos ka pa rin. Huwag din nating i-judge yung mga tao dahil lang sa kanilang pananamit. Hayaan natin silang ipakita ang kanilang mga sarili. Ayun lang, thank you. May mga tao talagang pagdating sa pananamit, grabe makahusga. Alam mo yun? Like, ang galing nilang manghusga ng tao base sa pananamit ng isang tao. Like, kuwari, maiksi nga, yung katulad ngayon sinabi ni Miss Leslie. Porket maiksi ang damit mo or ang iyong sinusuot ay malandi ka na and also, pwede ka na nilang babuyin. Totoo ka dyan, partner. Hindi naman porke nakasuot ka ng maikse, is malandi ka na. Hindi ba pwedeng komportable ka lang? Pwede ba, kaya nga eh, kung pwede ba nating tanggalin yung negative thinking about sa pananamit na ganyan. October is month of respect. Kaya bilang pagpapakita ng respeto sa ating mga kapwa, pwede bang itigil natin ang thinking na kapag maiksi yung suot nila, ay malandi yan. So kapag ang suot, mahahaba, matino na. Hindi ba pwedeng kilalanin muna natin yung tao? Kaya kahit anong aspect
respeto or kalagayan ng isang tao, mahalaga na magkaroon tayo ng respeto para na din sa ikabubuti ng ating kapwa, lalong-lalo na yung mga kapwa natin kababaihan. Sino ba kasi nagpauso ng kapag may nakita kang sexy, bastusin mo? Kapag ka nakita mo na maayos ang suot, igalang mo. Then we stop comparing different people in their style. Tama kayo dyan. Kung si Maria Clara nga balot na balot, ay nabastos at napagsamantalahan pa rin. Kaya dapat, inaalis natin sa isipan natin, hindi natin ibabase ang pananamit kung bakit nababastos ang mga kababaihan. Maraming salamat sa iyong magandang ibinahaging kwento sa amin. Thank you din sa inyo, Raj and Sheila. And gusto ko lang din sabihin sa kapwa natin, mga kababaihan, na go dress yourself, girl. Huwag mong hayaan na madala ka ng sinasabi ng ibang tao. Hindi mo kasalanan kung mababastos ka. Kasalanan yun ng mga taong bobo na walang respeto. Thank you. Ang kultura ay may malaking epekto sa paghubog ng moralidad. Dahil ang bawat henerasyon ay hinuhubog ng mga pamantayan at pagpapahalaga na umiiral sa kanilang panahon. Nakikita ko na noong nakaraan, mas nakatuon ang mga tao sa kolektibong mga halaga paggalang sa mga nakatatanda. Matibay ang ugnayan ng pamilya at pagiging mapagkumbaba dahil ito sa mas tradisyonal na pagpapalaki, kung saan mahalaga ang papel ng pamilya at komunidad sa paghubog ng tamang pag-iisip ng bata. Ngayon, dahil sa makabagong impluwensya ng media at teknolohiya, nagbabago ang mga pagpapahalaga. Mas na-expose ang mga kabataan sa individualismo at pandaigdigang pananaw. Kaya nag-iiba ang mga prioridad nila. Mas nagiging focus nila ang personal na kalayaan at pagpapahayag ng sarili, na minsan ay nakikitang naiiba sa tradisyonal na pagpapahalaga tulad ng pagsunod at pagsasakripisyo para sa kapakanan ng nakararami. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa episode na ito. Muli, ito ang You Thoughts You Thoughts Podcast!